Good morning, good afternoon, good evening po sa ating mga kababayan sa buong mundo. At mula po dito sa Hokkaido. Ito po sa Hokkaido, di ba? Hokkaido ang tawag. Hokkaido. Ha? Hokkaido Asahikawa. Ayan. Diba? Ano ba tamang proseso nito? Baka magalit sa atin ng mga Japanese. Kaapelido ko pa naman. Hokkaido. Ayun. O, sige. Anyway, ngayon pong umaga, siyempre isang oras lang naman po ahead ang Japan kung saan ako nandito. At ngayong, tama ba? Pangalawang araw. Ayan. Ng bagong taon. Okay? Pangalawang araw ng bagong taon 2024, pang-apat na araw ko na naman dito sa Japan. At nagpalamig muna tayo sa init ng mga nangyayari sa ating bayan at isyong kung ano-ano, politika at marami pang iba. Parang gusto ko nga mag-relax muna, pero alam ba ninyo, kaya po ako nagtawag ito. Nag-try na tayo ay muling magkumustahan kasi ang dami pa rin hong nangyayari. Parang yung mga balita dyan sa atin sa Pilipinas, parang walang holiday, parang hindi nagpasko't bagong taon. Ano ba yan? Dala ng pangangailangan ng ibang tao? Dala ba ng pangangailangan nyo yan? Parang pag hindi kayo bumanat, hindi kayo nanira, hindi kayo ng intriga, kahit na bagong taon, dapat bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa, pagbabago. Ang kailangan, ang palakasin natin ay prinsipyo, paninindigan para sa ating bansa. Laban sa China tungkol sa West Philippine Sea. Itong mga pinagdududahan ng mga pro-China, nakakabingi ang katahimikan noong nakaraang mga taon at ngayong bagong taong ito mukhang wala pa rin. Nakakabingi pa rin ang kailang katahimikan sa kung ano ang kailang posisyon. Alam natin sila yung mga Pilipino. Ayan dating propagandista ng China, kamping-kampi sa China. Ano bang pakinabang nyo sa China? Magkano ba ang usapan dyan? Bakit wala kayong pagmamahal at malasakit sa West Philippine Sea? At yan alam naman nating nasa batas, international law, atin ang exclusive economic zone ng Pilipinas nga at national law, di ba? Naninindigan ang ating gobyerno noon at ngayon, lalo na ngayon, na ito'y ipaglaban. Pero ayaw pa rin nyo. Pero isa hong issue ditong nakakapagtaka, bakit sila ganun? Ako hindi ko rin maintindihan eh. Kung Pilipino ka, dapat manindigan para sa ating bayan, para sa ating property. Hindi naman sila mga pipi at bingi dahil ang iingay nila kapag isong politika, lalo na kung intriga, chismis, paninira, negatibo laban sa ating Pangulo at sa gobyerno, yung mga anti-Marcos, anti-administration, ang iingay nila. Pero pagdating sa West Philippine Sea at paninindigan, nakakabingi. Magkano kaya ang dahilan dyan? Nagtatanong lang naman po. Kasi wala akong nakikita kahit ano. Kung Pilipino ka, tapos pro-China ka, kung hindi nakinabang ka, or ginagamit ka at nagpagamit ka, yun lang eh. Dahil ako naniniwala ang Pilipino ay may kulturang, may pagmamalasakit at pagmamahal sa ating sariling bayan, di ba? Kaya ko ito binabanggit kasi po ay dahil bagong taon, tulad ng sinabi ko sa nakaraang mga video natin, magpapatuloy lalo na ngayong bagong taon ang ating paninindigan at aking hinihikayat ng mga Pilipino dito sa Japan, sa lahat ng mga Pilipino sa abroad at syempre dyan sa atin sa buong Pilipinas na tayo po'y magkaisa, ipakita natin hindi lang sa China kung hindi sa buong mundo. Nakakahiya. Lumalabas sa social media. Nagtatalo-talo ang mga Pilipino para sa karapatan. Ano yun? Pagkarapatan ng bansa, dapat nagkakaisa. Kaya again, kahit paulit-ulit ako, hindi ko maarok, hindi ko makuha, hindi ko talaga alam bakit ang Pilipino, iilan naman sila pro-China. Napakaingay.
laban sa gobyerno. Napakaingay sa lahat ng klaseng intriga. Pero ang manindigan, nigabuhok, wala tayong nakita at didinig sa kanila. Bakit? Bakit kayo ganon? At anong meron? Diba? Ayan po yung ating tanong. Okay? So, mga kaibigan, kahit na ho bagong taon, ayaw ko kayong ma-stress, ayaw ko kayong magalit, akin lang ho binibigyan kayo ng update. Dito sa Japan, parang nag-i-enjoy ako with my family para sa ating bakasyon. Pero paano tayo di ba? Hindi natin makakalimutan at hindi natin pababayaan ang ating malasakit at pagmamahal sa ating bansa. Ayun po yung mahalaga. Kung ang mga Pilipino sa abroad, sa buong mundo, milyon-milyon yan. May mga pamilya na, iba na ang citizenship nila, hindi lang OFW. OFW pa lang milyon, lalo na po yung mga talagang Pilipinong nagkaroon ng pamilya at sariling buhay sa abroad. Naninindigan sila. Iilan lang dahil nai-influensyan sila ng mga vloggers, mga napaglipasan ng panahon, mga tawag dito, mga naghagad ng posisyon, naghanap ng kung ano at nanaginip na sila magkakaroon sa pagpasok ng Marcos administration. Hindi yata nila nakuha o hindi na ibigay. Kaya yung galit nila mula ulo hanggang paa, mula sa igiso hanggang personal ay ginagawa nila kasi yung gusto nila ay hindi yata nakuha nila. Yun ang walang kapre-prinsipyo. Huwag nating paniwalaan at huwag nating suportahan niyang ganyan dahil mai-stress kayo. Habang kumikita sila, nai-stress ka. Pag sumobra ang stress, depression yan. Magkakasakit kayo, di ba? Kaya yung mga bumabatikos ng wala sa lugar, issue yung parang halatang-halata mong dala ng pangailangan. Naku, speaking of pangailangan, marami tatanong sa akin, Sir Mike, anong masasabi mo rito? Sir Mike, sino ba ito? So, nagpapadala ng mga video. Hindi naman kasi ako nanonood sa mga yan kasi yung mga yan yung mga vlogger ni Isko Moreno ng araw na ang paniniwala nila sila magiging mananalo pero pagkatapos ng eleksyon, pang-governor lang nakuhang vote. Huwag kayo magagalit na nagpapakatotoo. Kung 10 yung kandidato, pang-8 yata siya. Ang iingay nila noon. Ngayon, ay pati ako binabanatan. Nakisakay sa iso ng SMNI, ay ako sinisisi. Aba, kahapon lang siguro ipinanganak ng mga yan. Sinabi ko ng paulit-ulit na ako ay nag-resign. Hindi ako tinanggal ng SMNI. Iniwanan ko ang SMNI at hindi ko yan pinagsisisihan. After 15 years ako dun sa kanila. Yun lang yun bakit binabanatan nila ako at sinasabing ganito, ganon. Utang na loob. Alam mo, utang na loob, may mga limitasyon din yan. May utang na loob nandun. Pero kung ang lahat ng nakuha mo sa isang company o sa isang organization, pinaghirapan mo yun. Ano man ang nakuha mo doon, pinaghirapan mo yun. Hindi totally, utang na loob. Ang utang na loob yung wala kang ginawa pero tinutulungan ka. Yung tipong katulad ninyong mga vlogger ng iba dyan na nagbabanat ng wala sa lugar. Matindi ang pangailangan mo para ayaw mo magtrabaho at tinulungan ka. Yan ang matinding utang na loob. Pero yung halos 24 hours nagtatrabaho ka at binabayaran ka ng sapat man o hindi yun lahat utang na loob kasi pinaghirapan mo. Naintindihan nyo? Okay, issue naman ng loyalty. Yun naman nakakatawa. Wala talagang loyalty kasi nag-resign Pag ikaw ba nag-resign, ibig sabihin may loyalty ka? Hindi. Kaya ka nag-resign, ayaw mo na. Kaya ka nag-resign, ayaw mo yung sistema. So natural, pinutol mo na yung loyalty. Ang loyalty, pagka ikaw ay in pa, pag nandudong ka pa, ay mayroong vlogger po sobrang pangailangan, hindi yata alam yung resign at saka loyalty. Bumalik ka sa eskwelahan kung sino ka. Happy New Year po.